Good morning, good afternoon, or good evening to everyone. Ito muli ang apag mo ng Templong Antuhan ng Muntiang Agama at nandito ako sa Bahay sa Tala para sa ating Day 6 ng 100 Days Countdown para sa 48th birthday ko. Yes, 48th birthday ko na sa darating na May 10, 19, no, it's 1978 ako pinanganak. Pero this year, 2026, ay aking ipagdiriwang ang aking 48 years of existence. At sa araw nito ay pag-uusapan natin ang about cleansing of memories. Maaari ba talagang malinis natin ang ating alaala? Pero paano ba nabubuo ang isang alaala? Ito yung napakahalagang paksa na dapat natin malaman. No? It's part of cleansing ritual din ng hilot kung paano natin lilinisin ang ating alaala. So usually, ang alaala ay nabubuo dahil sa ating mga activities. Activities o mga gawa na ikinilos. Ito ay nagiging experience o karanasan. Pero meron tayong mga karanasan na nabubuo na hindi natin gusto sa buhay at mahirap itong makalimutan, no? Pero usually ang mga tao ngayon sa panahon ngayon is madaling makalimot. Nakakalimot sila dahil kasi um, mas mahalaga at tinutuon nila ang kanilang isipan sa ibang bagay na mahalaga o kaaya-aya. Madali tayong makalimot. Usually, kung pagdating sa utang, di ba? Yung utang na ibinigay natin sa ibang tao, pag singilan na, nalilimutan na. So, kaya kailangan talaga maalaala. Pero merong mga alaala na dapat talagang kalimutan o matanggal. To be honest, hindi madaling palitan ang alaala ng nakaraan. Kung ano man ang nagawa ng nakalipas ay hindi na ito maibubura. Ito ay mananatili sa kasaysayan ng mundo natin. Hindi man isinulat na itinuturo sa paaralan, pero yung alaalang iyon, siya ang nagsisilbing teacher natin. Teacher natin. No? Kumbaga yung past natin, ito ang nagtuturo sa atin para maging matatag tayo at kung ating aayusin ang ating kasalukuyang panahon, ay magiging maganda ang ating hinaharap. So paano nga ba natin lilinisin ang ating alaala? No? Usually, nangyayari yan through replacement. No? At yan ang kadalasang ginagawa. Hindi man natin matumbasan ang nakaraan natin, pero kung masaya ka sa kasalukuyan mo, maaari mong makalimutan o matabunan ang mga nagawa ng nakaraan. Pero ang kasalanan natin, no, usually nakarecord talaga siya. Kahit na gaano kabuti mo, kahit gaano mo itago ang iyong kasalanan, ito ay naikintal na sa panahon at ito'y maaalala. Pero dapat na lang natin itong timbangin. Ito maaari ang ginagawa sa langit pag namatay tayo. Tinitimbang ang gawa mong kabutihan laban sa gawa mo ng kasamaan. Pero nakakalungkot sa panahon ngayon kasi mas madaling matandaan ang pagkakamali kaysa sa kabutihan. Kahit sabihin mo na gaano man kadaming kabutihan ang nagawa mo, pero pag may isa kang kasalanang nagawa, taob lahat ng kabutihan ang nagawa mo. Kaya dapat maingat ang bawat isa sa atin, sa ating pagkilos, sa ating paggawa. Dahil kasi yung kilos at galaw natin, ito yung nagsisilbing karanasan natin. At yung karanasan natin na mararanasan ng iba is either maaring mabuti o masama para sa kanila. Tulad nga ng sabi ko ang kabutihan at kasamaan, tao lang ang nagsasabi. Kumbaga tayo lang gumagawa nun. Hindi dahil sa sinabi ng aklat, ito ay mabuti, pero merong mga mabuti na nakakasama at may mga masama na nakabubuti. Medyo mahirap intindihin yan, pero totoo po ito. No? So kung ano man ang pananampalataya ninyo, maaring ito yung mabuti para sa inyo. Pero hindi ibig sabihin iba ang pananampalataya ko sa inyo, ako ay masama. No? Nasa iisang mundo tayo. No? Pinahintulutan ng Panginoon na ang liwanag at dilim ay umiral sa ating panahon.
dahil ito ay may silbi, may layunin para sa ating buhay. Gayun din ang alaalang nakaraan na masama, no, ay maaring may halaga at silbi sa buhay mo upang ilayo ka sa kasamaan. Tulad ng natutunan ko sa kamatayan, life, life and death, ang Panginoong Diyos na may kapal ang nagbibigay sa atin yan. Pero yung kamatayan, hindi siya kaaway, hindi siya dapat katakutan. Nandyan siya sa bawat sandali ng ating buhay, minamasdan lang tayo. Tinuturuan niya tayo kung paano mabuhay. Kung gumawa tayo ng masama na hindi nakabubuti, darating ang kamatayan at kukunin niya ang ating buhay. Dahil kasi nga, hindi tayo natuto. So, ibig sabihin, ang kamatayan, siya yung bantay sa atin. Kasi, ang kamatayan, anytime, di ba? Kahit anong oras pwede maganap. Hindi natin inaasahan. So, ngayon, inaasahan natin, nandyan siya. So, kaya kailangan dapat natin mag-ingat. Iangat natin ang sarili natin sa normal na pamumuhay. No? Kung ang normal ay ganito at sumobra ka, expect may kakalawit sa'yo. No? Pero ngayon, hinihiling ko, kaya ang reason ng 100 days devotion natin o pagpapanata o countdown natin is silipin natin ang buhay ko, ang buhay ninyo, ang mga gawa natin. Ito ba ay naaayon sa batas ng kalikasan? Ito ba ay naaayon sa batas ng kalawakan? Ito ba ay naaayon sa batas ng Diyos na ayon sa inyong relihiyon? Kaya sikapin natin maging maingat sa paglakad natin, no? Sa ating journey sa buhay. Kasi life and death ay nandiyan lang. Ang bawat hakbang mo ba ay patungo sa buhay o ang bawat hakbang mo ay hahantong sa kamatayan? Almost everyone in my life right now ay may palatandaan ni kamatayan, and I can see them clearly, but I pray the guidance of the divine providence of the divine supreme being to bless us with good life and allow us to live a happy life so that in the end, when we face death face to face, I'm ready to go. Ako ba? Ready na? Ikaw, ready ka na ba? Wag muna. No, wag muna sa ngayon. Dahil kasi alam ko marami pa tayong gagampanin dito sa mundong ito. At ikaw din, magkikita pa tayo in person. So, whatever problems that you have right now, yung may mga masasamang alaala ka, pwedeng kalimutan siya. Hindi man makalimutan, gumawa ka ng bagong alaala na ikasasaya mo. At yung alaala na yan ay magiging karanasan mo. Ano bang gusto mong maranasan sa buhay? Karamihan sa inyo nagtatanong kung ano nga ba. So ito yung assignment nyo ngayon. Alamin mo ano ang ikaliligaya mo, ano ang ikasisiya mo, anong mga bagay na gusto mong maranasan. So hanggang dito na lang, ito muli ang Apa-Adman ng Templong Anituan ng Lonteng Agama. At dito ako ngayon sa Bahay Santala at bukas tayo babalik na sa Templong Anituan. Magsasabi ako ngayon ng mayari na pag-asatin. Paalam.